Okay, ipakita ko sa inyo to. Timer. Yung timer, pwedeng sa water pump. Gagamitin natin to sa mga project natin. O kung ano yung gusto nyong kontrolin. At anong oras mag-o-on, anong oras mag-o-off. Meron tong manual and then merong auto. Ito yung wiring connection o diagram. Doon sa model na KG 3160, yung KG is switch, yung 316 design code, and then yung T is time switch. KG 3160, load current 25 ampere. Kakabit natin, and then gagamitan natin ng magnetic contactor. Ito gagamitin natin. Gamitan natin yung circuit breaker. Circuit breaker natin 6 ampere. Then 4 ampere. Okay, mag-install tayo ng 220 volts dito. Okay, install natin dito sa rail. Install natin dito sa rail. Okay, ito yung line load. Ang gagawin natin, yung 220 volts mains voltage natin sa AC from DO, papasok natin dito sa line in ng ating AC circuit breaker. Ito yung line out or line load. I-attach natin dito or install natin dito sa timer. Okay, ito yung line 2. Okay, line 1. And then ito yung ating line 1, left side. Itong red. Okay, ito yung ating line 2.
po ay gagamitin natin sa water pump. Magpa-power on ang ating water pump 10 o'clock in the morning, and then power off or 2 p.m. 2 p.m. ng hapon. Okay, ito yung line load ng ating timer. Okay, ito yung ating inductor na connected dito sa load natin. Ito yung line 2. Ito yung shorted doon sa loob or naka-jumper. Ito yung line 1 na connected sa switch or sa relay doon sa loob ng ating timer. Okay, ulitin ko. Line in or source to 20 volts, line 1, line 2. Yung load natin or line load is line 2, line 1. Okay, i-install natin itong line 1 sa ating magnetic contactor. Ang ating timer ay 25 ampere. Pwede nating i-direct sa ating water pump. Pero hindi tayo sure if kaya ng timer yung water pump na 1,500 watts or 1.5 kilowatt. Kaya ang gagawin natin, padadaanin natin sa magnetic contactor. Ito yung ating line 2. Load natin or yung ating load ng timer is connected sa A1, A2. Ito yung A1. A1 and A2. A1, A2. Ito yung ating potential coil. A1, A2. Ito yung coil natin. And then, ito yung supply sa coil from timer. And then dito yung ating 220 volts. Line 1, line 2. Connected dito sa ating magnetic contactor. Sa kanyang terminal line 1 or line 2, line 3. Pwede tayong kumabit dyan. And then terminal 1, terminal 2, terminal 3. Yung line load. Ito yung line in. Okay. Ito yung ating line 1. Connected sa ating mains voltage sa source. Ito yung galing sa ating outlet from DU. Okay. Okay. Line 1 is connected sa line in ng ating magnetic contactor. Ginamitan natin ang magnetic contactor to avoid or maiwasan nating masunog yung relay, yung switch ng ating timer. Ito ay high current or mataas yung kanyang rated current. And then mataas yung kanyang working voltage, 240 volts, 4 kilowatt. Okay, ito yung ating
line 2 from line load ng ating AC circuit breaker. Yung ating water pump is connected sa AC circuit breaker. Maiwasan na masunog yung ating ma-overload yung ating timer switch. Okay, ito yung ating line 2. Dito natin kakabit o i-install. Dito natin i-install sa line in, line 2. Ito yung line 1. Sa magnetic contactor, ito po yung ating line in. Ito yung line out or line load. Ang line in is line 1, line 2, line 3. Ginagamit po ito sa 3-phase, kaya meron line 3. And then yung line load or line out is terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ito po. T1, T2, T3. And then line 1, line 2, line 3. And then meron tayo ditong terminal na normally open. Ito. Nagdidikit lang po yan once na may supply sa motor control. Nagamit po ito sa motor control. Okay, ito yung ating gagamitin na load para makita nyo yung switching ng ating timer and then yung ating magnetic contactor. I-close up natin dito para makita nyo yung pag set nung timer natin, yung day, hours, and then minutes. Close up natin yung camera natin. Okay, close up natin yung ating camera. Ayusin lang natin itong ating mga circuit breaker. Okay, dito sa timer natin, KG T160. Ang KG is switch, ang 316 is design code, yung T is time switch. Ngayon, if ever na nabili nyo sa online at naka-factory state or meron na siyang time setting at gusto nating i-set yung real time, ipe-press natin itong C. Clear natin, reset.
long press and then release. Ayun. And then ang gagawin natin, iseset natin yung time. Ang oras natin 3:49 PM. Hold natin itong clock and then press yung H plus or R, then minute. Okay, 3:49 PM. And then yung on, iseset natin, ipe-press natin itong P. And then lalabas yung indicator 1 and then on. Iseset natin siya sa 3:52 PM. And then minute 52 minutes. Okay. And then press natin yung P para sa off. Lalabas dito yung indicator ng off. Ayun. Press natin yung H. Hour. 3:53 yung minutes. 3:53 magpa-power off yung ating load. Or ang load ko ay water pump. Okay. Nakaset na yung on and off. Okay, balik tayo doon sa clock. Yung power on is 3:52. Then power off 3:53. Balik tayo sa clock. Mag-on yung ating load 3:52 PM o 3:52 ng hapon. And then mag-off 3:53. 1 minute yung running nung ating load. Okay. 2 seconds. Ayun. Nag-on yung ating load. And then 1 minute running yung load natin like a water pump. And then power off. (3:52 PM). Yan po yung real time natin. And then 3:53 power off yung ating load. If ever na kung ano yung gusto nyong i-load dito sa timer natin. Sa akin ang gagamitin ko dyan is water pump. Water pump mag-o-on ng 10 AM and then 2 PM mag-o-off. Ayan na, mag-off na siya. 3:52, 3:53 off. Ayun. Ngayon, dito merong
set ng day. Monday, Tuesday hanggang Sunday. Ngayon, if ever na gusto nyong iset yung day, 1 week, press yung clock and then press yung day. Ayun. Okay, close up natin yung camera. Okay, yung time natin is 3:58 ng hapon. Gagawin natin, i-set natin siya Monday to Sunday. Press natin tong clock. And then, select yung Monday. Ayun, Monday. M, off. And then, select yung P. On ng 3:55 ng hapon. Okay. Press tayo dito sa minutes. 3:55 yung on. And then yung off, select natin dito sa P. Ayun, off. And then select natin yung kanyang off. $3.55. Okay. Day 2, select natin yung Tuesday. Select natin yung P. Ang on is $4.02. $4.03. Then yung off is $4.05. Okay. Ang ginawa natin, Monday to Tuesday. $4.03 mag-o-on. Then 4:05 mag-o-off. Yung ginawa natin, yung setting natin, Monday to Tuesday. Like nyo na Monday to Saturday, select lang yung clock and then yung day. Press yung hold, press hold yung clock and then press yung day. Until na umabot tayo doon sa Sunday. And then yung power on and then power off, dito tayo sa P. Press natin or hold natin yung P. Press yung P and then magseset tayo ng time. Hour and minutes. And then itong C and R, cancel and restore. Ayun, nag-on sa 4:03. And then sa 4:05 yung load natin is magpa-power off. Ganun lang po yung setting. Pe-press natin yung clock, hold,
and then press itong day or D+. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And then once na naglipat tayo ng day, magpa-power on tayo ng magse-set tayo ng power on dito. Ayan. I-press natin yung power on and then power off. Naglalagay tayo dito. Or mag-i-input tayo ng time. Kung ano oras natin mag-o-off or mag-o-on. Ayan. Naglalagay tayo ng oras dyan sa on and then sa off. Balik tayo dito. Sa 4:05, mag-o-off yung ating load. Yung C, yan yung clear. Once na pinirest natin si, magre-restore yung factory state niya or magre-reset. Iko-customize natin or magko-customize tayo ng time natin. Yung power on and power off. Ayan na. 4:05 yung kanyang power off. 4:05 ng hapon. Ayun. And then, ito yung manual. Pag gusto natin i-on at hindi natin i-set yung timer, ito. Ayan. And then, meron ding off. Ayan. Ito yung manual natin, yung red button. Oh. Okay. Power off. And then, yung auto, yan yung nakaset doon sa customize time natin. Yung in-input natin ng oras na power on and power off. Okay, ito yung diagram nung ginawa natin. Block diagram. Line 1, line 2, 220 volts AC. AC circuit breaker. Line in, line out, or line load. And then, ito yung ating timer. KG 3160. Ito yung line 1. And then, ito yung line 2. Yung line 2, line 2, line 1. Naka-jumper dito sa loob. And then, itong line 1, ito yung merong relay na 25 ampere. Ito yung papasok sa ating magnetic contactor. A1, A2. Line 1 and then line 2. A1, A2. Ito yung terminal coil. Yan yung terminal ng coil natin sa supply, 220 volts.
And then meron tayo ditong line 1, line 2, line 3. Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ito yung line load or load. Ito yung line in. Ito yung ating load. T1, T2. Ito yung T3. Ito. Yung line 1, line 2, line 3. Ito. Yung line 1 and line 2 from AC circuit breaker. Ito yung pupunta sa line 1 ng magnetic contactor natin. And then ito yung line 2. Magnetic contactor. Ito yan. Yan ang diagram ng ating AC circuit breaker, timer, and magnetic contactor. Okay, thank you po. Sana meron kayong nakuhang kalaman doon sa setting ng ating timer.